Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my channel. At ito po ay isang update. Medyo mainit-init pa po itong update na ito. Bakit po? Kasi nga po, kagahapon meron pong pinasa sa akin si Kuya Ninyo. Ang akala ko po, iyon ay kumbaga balita noong last year. Ngayon po nung ako po ay mag-research sa Google, nakita ko po na meron po palang panibagong karagdagan o nadagdagan ang magiging hatol dito kay Manuel Mejorada. So ito po yung update ng Inquirer, tatagalogin ko na lang po. Ang nakalagay po dito ay ang nemesis. Yun, kumbaga yung parang kontrabida sa buhay ni Senator. Yan, Senate Minority Leader Franklin Drilon. Yan, dating tagapamahala ng panlalawigan ng Iloilo na si Manuel Mejorada ay gugugol ng isang karagdagang dekada sa bilangguan matapos na mapatunayan sa kanya ng Pasay City Regional Trial Court na nagkasala ng 4 pang bilang ng cyber libel. So, 4 pa. Nadagdagan po yung dating 4. So, naging 8. So ngayon po, 8 na po kumbaga sentensyadong cyber libel case ni Manuel Mejorada. So nako di ibig sabihin talagang notorious po talaga ito sa paninirang puri. Yan po ang mahirap sa mga naninirang puri na wala pong sapat na ebidensya, walang katibayan, walang pruweba. Yan po ang mahirap. Kaya po sa mga naninirang puri po diyan, mag-ingat-ingat po kayo, may cyber libel po. Yan. Sa isang kamakailan lamang na 28 pahinang desisyon, hinatulan ni Judge 111 Wilhelmina George Wegan si Mejorada na makulong sa kabuuan ng minimum na 9 taon at 8 buwan hanggang sa maximum na 17 taon at 8 buwan. So 17 years and 8 months ang pinaka-maximum. Ilang taon na yan si Manuel Mejorada? Napakatanda na yan. So ito po kumbaga talagang itong si Mejorada, kaya po yan hindi sumusuko. Lumiligtas sa batas dahil nga po matanda na. So, dati po ay sinabi niya noong time na kainitan ng kanyang pakikipanirang puri dito kay FLM, sinabi po niya na siya ay susuko na after ng lockdown. So, mag-iisang taon na po yung sinabi niya na yon, hindi pa rin po niya tinutupad. At talaga pong itong si Manuel Mejorada ay isang notorious na maninirang puri. Talagang ito pong taong ito ay karapat dapat po talaga sa kanyang 8 cyber libel case. Ang pinakabagong conviction po ay nanggaling po mula sa 2 post sa Facebook ni Manuel Mejorada noong March 11, 2017 na inakusahan niya si Senator Franklin Drilon na literally scoring the depths of the public treasury, or literal na talagang nangungurakot sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga proyekto ng Disbursement Acceleration Program o yung DAP, di ba po? Dati ni Pinoy. So, binigyan ang mga drug lords din daw po na malayang maghari sa Iloilo City. So, medyo talagang malisyoso yung kanyang post. At kasangkot daw po si Drilon sa pinaka-overpriced na highway o roadway o kalsada sa buong bansa. Yun po. At sinabi din nga daw po na na responsable daw po itong si senator sa panggagahasa at pangdarambong ng kaban ng bayan. Yun, medyo rape and plunder of the public treasury. Yun po yung sabi ng Google Translate, panggagahasa at pandarambong ng kaban ng bayan. So talaga pong foul po talaga ito para kay Senator Drilon. Ang isa pang post noong August 16, 2016 ay question ang mga inaasahang proyekto ni Drilon na nagkakahalaga daw po ng 3 bilyon kasama ang Convention Center ng Iloilo bilang sentro ng bantayog ng katiwalian. Yun po yung sinasabi dati, na balita po yan. Na yun daw pong itong project nitong si
Senator Drilon ay yung ano tinatawag na Centerpiece Monument of Corruption, yung Iloilo Convention Center. Nako, talagang ano pala, talagang grabe ang pamimintang nitong si Manuel Mejorada kay Senator Drilon. So, talagang malisyoso po. Dahil nga po, keto, dagdag pa dito, ibinuhos niya ang halos 3 bilyong piso sa lahat. Kumbaga, ibinuhos daw po yung yung budget na yon ng sobra sa presyo ng higit 100%. So, nako, overpriced daw po talaga. Ngayon, bagaman ang mga panirang puri na po sa Facebook ay mapupunta sa ambit ng makatarungang mga komentaryo sa mga bagay na interes ng publiko, natagpuan ng korte na ito ay may bahid ng tunay na masamang hangarin. So yung pong mga Facebook post na meron pong mapatunayan na meron talagang masamang hangarin ay medyo po talaga, ito po talaga ay libelous. Kumbaga, kung meron kang post na meron kang pinapatamaan, at ito ay meron kang pansariling interest dahil nga po that time itong si Manuel Mejorada ay kumbaga tagapangasiwa ng lalawigan ng Iloilo. Ngayon, siya meron talagang pansariling interest. Meron siyang gustong siraing tao. So naku, mag-ingat-ingat po tayo sa mga pagpo-post sa mga social media account dahil po meron po palang ganyang kaso. Yan. Nabanggit na ang Ombudsman noong March 26, 2015 ay binaliwala na ang reklamong kriminal ni Mejorada para sa graft, plunder, malversation at paglabag sa Government Procurement Reform Act na nilinaw si Drilon sa mga paratang. Yon. So, kumbaga, na-acquit itong si Senator Drilon sa mga kaso na yon. So, okay, talagang merong kasalanan dito si Mejorada. Si Mejorada ay hindi tumigil upang muling kalkulahin ang kanyang mga pagpipilian pagkatapos na maalis ang kanyang reklamo. Ngunit walang tigil na nagpatuloy sa publiko na inulit ang parehong mga paratang ng katiwalian at paninirang puri sa pribadong nagrereklamo. Ang ganoon ay isang malinaw na indikasyon ng kanyang hangaring manira at ito ay patunay ng masamang hangarin. Yun, ako talaga po palang delikado pala yung mga ganyan sa Facebook Yung mga post na medyo malisyoso dapat po pala ingat-ingat po kasi baka mamaya maggamit itong ebidensya laban sa iyong paninirang puri. So, yan katulad niyan nahatulan ng panibagong 9 na taon na pagkakabilanggo itong si Manuel Mejorada. Yun. So, alam niyo po ang karma po minsan mabilis. Pero minsan po talagang natatraffic po 'yan. So ngayon, handyan na ang karma ni Manuel Mejorada. Okay? Ito po yung yung hatol ng yung decision po ng korte. Ito, ang korte na ito ay hindi maalala ang hangarin na ipalabas ang mga hinaing laban sa mga pampublikong opisyal, pati na rin sa paglabas ng kanilang mga opisyal na tungkulin. Ngunit, ang ganoon ay dapat na isang pagpapahayag ng opinyon batay sa mga naitaguyod na katotohanan o maaaring makatwirang mapagpasyahan mula sa mga katotohanan. Pagbibigay din ito. Yun po ang Sa isang pahayag, tinanggap ni Drilon ang pinakabagong conviction kay Mejorada, ngunit pinagsisisihan na siya ay naging isang takas matapos ang Korte Suprema noong June 10, 2019 na pinataguyod ang dating pasadyang hatol ng Pasay City RTC Branch 118 na may petsang February 1, 2017. So, hindi na po siya sumipot sa korte at kumbaga po talagang nagtago na po, tumakas na po sa batas. Ito pa ang pahayag ni Senator Drilon. Nakakalungkot ito sa akin at isang insulto sa korte na ang tao ay walang respeto sa batas ng batas. Sa kabila ng kanyang pagkakumbinse, si Mejorada ay hindi tumitigil sa paggawa ng vitriolic at maling akusasyon laban sa akin at nagtatago siya ngayon mula sa mga otoridad upang maiwasan ang pagsisilbi sa kanya sa kulungan.
So yun po talaga pong nagtatago itong si Mejorada. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang pagkakamali at ayaw din po niyang makulong. Ayaw po niyang pagdusahan ang kanyang kasalanan. So kung hindi man mahuli si Mejorada at abutin na ng kanyang pagkawala dito sa mundo, hindi naman po siya makakaligtas doon sa taas. Yan naman po ang sigurado. Maaring kung dito sa mundong ibabaw ay makaligtas siya sa mga conviction, makaligtas siya sa mga parusa, pero doon po sa taas hindi po siya makakaligtas. Yan po ang sigurado. At maaaring 1,000,000 taon siyang magdurusa at lalangoy sa kumukulong asupre doon po sa impyerno. Kasi nga po talagang sobra po ang ginawa nitong paninirang puri sa mga tao nitong si Mejorada. Ito po, additional pa po, matatandaan si Mejorada ay dating sinintensya ng Pasay City RTC ng kabuuang 4 na taon pa, di ba po? At 2 buwan sa bilangguan para sa 4 na bilang ng libelo dahil din sa pag-akusa kay Grillo ng katiwalian na may kaugnayan sa pagtatayo ng Iloilo Convention Center, isang proyekto sa kalsada at isang terminal ng lancha. Yun. Ito si Mejorada din po ay nahatulan din po sa Sandigan Bayan, pinarusahan din po ito ng 6 na taon at 1 buwang pagkakabilanggo hanggang 8 taon dahil naman po sa pagtanggap ng isang laser travel mate na nagkakalaga ng 59,000, pero ito po ay kumbaga doon sa treasury ito po ay sinabi nila na 99,000, so overpriced po ng 40,000 pesos ang bawat isang laptop. Kaya po siya doon po ay pinarusahan ng Sandigan Bayan sa korupsyon na kanyang ginawa. So yun po, talagang sabi nga ng mga tao o ng mga matatanda, di ba? May karma. At ito na nga po yung karma ni Mejorada at talagang hindi niya na po ito maitatanggi. Kasi una po yung 4 na desisyon po, yung 4 na cyber libel dati, kumbaga inilalaban pa niya, pero yun po pinali na, kumbaga hindi na po mababago o kumbaga hindi na mababago ang desisyon ng korte, pati po dito ngayon sa panibagong 4 na sentensyadong cyber libel case dito kay Mejorada. So yun lamang po, di ba? Talagang umiiral pa rin po ang batas sa ating bansang Pilipinas at etong mga ganitong tao po kumbaga talagang karapat dapat talaga na parusahan. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtutok po dito sa aking channel at syempre po meron pa po tayong mga paparating na vlog at live po ako gabi-gabi kada alas 12 or mas maaga pa po sa ating oras. So yun, maraming salamat po. God bless us all. Mama chup chup, love you. What's up mga tropa pips?